Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oy, salamat sa madagdag na subscriber. Pero nababawasan. 91, naging 89. Ganun. Bahala sila. Basta, yung nagugustuhan nyo, mag-subscribe kayo. Ganun lang po yun, mga friend, ano? Tsaka likes din, no? Oo. Dito tayo kay Vice Ganda. Marami tayong topic ngayon, no? Pinood ko. Sa ano pa na to? Sa Araneta Coliseum, no? Maraming tao putok. At kumuha naman yung patawan ni Vice Ganda. Pakinggan nyo. Ito si Marcos, Sandali! Wow! Pag sa ganito, active na active ka, pero sa impeachment, wala kang say. Safe ka lang. Hayop ka! Natatakot na kami! Hayop ka! Niloko mo ko! Bakla ka mala! Yun, si Digong naman yung isa, yung nagmumura. Masaya yung tao, Tao. Wala kayong dapat ipagsaya dahil talagang kailangan gumalaw yata, di ba? Baka mamaya, pag nakabalik si Sara, wala na kayong isigaw. May sinasabi. Mahal ko ang buhay ko. Ako, kinakabahan na ako ngayon. Bakit ako nasali sa ganito? Hindi. Dito kasi pinapakita lang natin nagkakaisa talaga tayo. Pero dapat kasi hindi na kayo pumunta. Bakit? Ha? Pumunta kayo, tingnan mo. Nalaman tuloy nilang magkakabati tayong tatlo. Malulungkot na naman si Christy. Click na click talaga sa masa to si Vice Ganda, no? Sa akin lang medyo hindi click to. Nakokornihan ako. Masisira yung narrative ni Christy na magkakaaway tayo. Huwag kang mag-alala. May magtatanggol sa atin. Sino? Sino ko lang? Bea Alejandro. Gotcha ko. Sakit tayo ni Ate Bea. Yes. Siya lang bahala. Magdadasal ako. Bea. Ito si Digong. Piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Temperno. Bakit? Tignan mo kung sino yung nasa langit. Yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Hindi mo kabososan itong hype na to, no? Yung mga hero na sa langit, yung mga madreng may kasalanan, wala na yun kasi ginamit na ng pare. Manyak talaga yun. Sabi matindi talaga. Walang respeto. Natuwa pa sila. Di ba? Tuloy mo, Digong. Yung mga mabait na tao, yung saan ang pinakamagandang babae? Dito sa Cagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, ang magandang mukha. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. Anong gawain mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Tumatawa pa, no? Talagang pinagharian talaga itong Pilipinas ng demonyo. Tumatawa sila, minumura na si San Pedro. Tapos ngayon si Harry Roque, dadasal-dasal ka, gago. Tuloy mo, kademonyan mo, sige. Piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Temperno. Bakit? Puro TikTok ko to, ganda, Napupunta ang tax mo. Sa tuition ng anak nila sa US habang public school, walang upuan. Kalye Confessions. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa tuition ng anak nila sa US habang public school, walang upuan. Kalye Confessions. Ito pa, yung concept ni Vice Ganda. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, huwag mong subukan.
masisira ang buhay mo. Putang ina mo. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, huwag mong subukan. At ipinagtanggol pala ni Atty. Claire Castro si Vice Ganda. Pakinggan natin. Oh, now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Bakit? Kanino ba galing ito? Kay Pangulong Duterte. So ba't kayo nagagalit? Siya naman nagsabi nito eh. Di ba? Si Digong. Kaya nanalo yan. I thought na matatang. So mali. Ako nabudol. Definitely hindi man akong papabudol kay Sara, no? Hindi na. Nabudol din pala siya. Ako hindi ako nabudol, Atty. Claire. Maniwala ka. Pagkakita ko pa sa mukha niya, alam kong impacto yan. O, tuloy. I know na. Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Sino ang hindi disente? Binabastos yung Pangulo. Disente kayo? Tapos si Vice Ganda na ginamit ang parody na galing din sa Pangulo ang mga sinabi na yun. Ang dating Pangulo, dating Pangulong Duterte. Napipikon kayo. Kumakabastos kayo ng Pangulo, kumakabintang kayo ng walang ebidensya. Tinatawag yung adik, samantalang si dating Pangulong Duterte, yung adik, fentanyl at marijuana. Tapos gusto nyo tularan siya ni Pangulong Marcos? Yung ginawa ng tatay mo? Mag-adik, gustong tularan? Maging kurap? Maging magnanakaw? Maging killer? Yan ang mga pulisiya ng tatay mo dati. Hindi gagawin yan. Hindi siya gagamit ng fentanyl para ma-feel ng Cloud9. At hindi siya gagamit ng marijuana. At at time na siya ay presidente. Pero yung ginawa ng tatay mo, pinapahid nyo kay Pangulong Marcos Jr. Kaya naman ebidensya, puro fake. Fake news peddler kasi kayo. Pinag-usapan natin dito, kabastusan. So lahat ng kabastusan, mukha nang galing sa inyo. Hindi lang kayo pinapatuloy ng Pangulo because disente ang Pangulo. Yung tama na ginagawa ng Pangulo, minamali nyo. Wala kayong nakikitang ginagawa niya na para sa bayan kasi pinatakpan yung mata nyo. Oh, now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Bakit? Kanino ba galing ito? Kay Pangulong Duterte. Pero mga friend, alam, sa totoo lang, ngayon lang ngayon lang nila nagagawa yan kasi wala na itong Duterte. Nandun na nakakulong sa daig, no? Tangin na, kung si Duterte nakapwesto ngayon, arestado itong mga to, sigurado. Baka hindi lang patay pa ito, sa totoo lang. Ito pa isang maganda, Ito maliwanag to mga friend. Balita ko Guys, na-trigger at sobrang napikon ang mga DDS dahil sa viral video ni Vice Ganda at Regine Velasquez dahil sa ginanap na Super Diva concert sa Araneta Coliseum. Alam niyo ba kung bakit? Pero bago natin pag-usapan, panoorin niyo muna to. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by ICC. Promo applies to EBS only. Ignorance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga utang ilan niyo. Sa mga DDS, bakit ba kayo pumuputok sa galit dyan? Hindi pa ba kayo sanay sa mga banat ni Vice Ganda katulad ng pagmumura ng tatay nyo? Pero kapag si Duterte ang nagsabi ng stupid ang Diyos, okay lang sa inyo? Panoorin nyo nga nang maalala nyo. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang. Ito, yung mga pinapalakpakan, yung pinagdadadaldal nito, puro ganito lang ginawa nito, mga friend. Nung naupo, wala ako talagang hindi ako nasiyahan sa anumang salita. Oo, puro patayin ko kayo, droga, mga ganito, mga ganyan, mga kurap. Utay, anak ng puta. Siya kurap. Binaon niya sa utang ang Pilipinas. Paulit-ulit, magmula nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy. Lahat yung inutang na yun. Isang termino lang nilang pastangan nito. Itong napakatalinong presidente na ito, na yun nga, gusto niya sa impyerno siya mapupunta. Tapos dadasal-dasal ka, Harry Roque, sira ulo ka pala . O, tuloy mo, baliw. Kumain ka rin. So, kinain ni Adam. Then Malis was born. Who is this stupid God? Stupid o talaga itong putang kung gano'n. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy
the quality of your work. Nung minura ba si Pope Francis ng dahil sa traffic, tinawanan niyo pa. Anong nakakatawa doon? Nakalimutan niyo na? Paalala ko sa inyo, 5 oras? Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang diwi. Sinong dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na Pero yan ang naghari ng ilang taon. Oo. Natuwan-tuwa pa yung mga... Demonyo nakapaghari na. Ako alam ko talaga may impeach ito dahil nga sa bunganga niya. Tsaka mga kung ano-anong ginawa eh. No? Pinwesto si Michael Yang, kung ano-anong pinagdadaldal, may hawak-hawak siyang Matrix, lahat kung ano-anong ang daming ni Red Tag, pati si BP Lenny, ni Red Tag nitong gago na to. Ano pa? Nung una, mga napangalan ng mga narco generals, si Garbo, si ganito, marami siyang binanggit eh. Wala naman siyang naipakulong. Utay na, di ba? Wala siyang naipakulong na general eh. Na sinasabi niya, binabanggit niya. Maliban na talaga kalaban niya sa negosyo, kagaya nitong si Espinosa, nakakulong na, pinapatay pa. Oh, di ba? Oh. Talagang hanggang ngayon, protektado ng mga senador itong lahi na to, mga boss. Pakinggan niyo mga pagsasabi, tuwan-tuwa tao. bisita dito na at sa mga kababaihan na supporters si Duterte, nung nagbitaw siya ng rape joke, hindi niyo rin pinalampas. May ilan pa nga sa inyo tinatawanan pa ang karumal-dumal na sitwasyon nila. Ito pa isa, mga friend. O sige, fake news yun. Sige, panoorin nyo, lalo sa mga amnesia. pagkabas, pinalot. Tinignan ko yung mukha. Ang ina parang parang artista sa Amerika na maganda. Ang ina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila, pinagpilahan nila lang doon. No, pag nagalit ako, kasi ni-rape, oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mauna. Psych! Mantakin mo yung kabasusan na yun, no? Ni-rape na, pinilahan daw. Nangihinayang yung gunggong, dapat siya raw muna nauna. Oh. Tignan yung pagmumukha niya, no? Oh. Oh. Tignan yung pagmumukha niyan. Yan ang pinagdadasal ni Harry Roque. Ina niyan. Pinatay ko talaga lahat yung Pugo story. Alam mo gaano ako kababoy? Oh, baboy siya. Pagdating doon sa opisina, tamang-tama nagtawag yung punerarya. Alam niya kung gaano ako kababoy? Talagang sinasabi niya na demonyo siya eh. Pero sa Senado, tsaka sa Kwarta Suprema, protektado nila ang nagdideklara na siya ang magiging presidente ng impyerno. Diba? Tignan pagmumukha yan. No? Paano kayo nabudol niyang hayop na yan? No? Diba, Atty. Claire? Paano niyo pinaniwalaan yung daldal niyan? Kala raw niya matapang. Matapang sa bunganga. O, tsaka yun nga, kaya niya mag-utos para kumatay. O. Sabi ng sekretaryo, Mayor, sino daw bayad ng kabaong? Putang ina, bakit ako mabayad yan? Ano sa kabaong na? Pinantahan ko doon sa punirap, pinagsisipa ko. Hindi na. Tapos sabi ko, magbili kayo ng banig. Balutin mo ng banig yan. Tapos isang butas lang sila sa public cemetery. Tapos malalim naman. Kasi isang lang. Sir, may tubig na. Sabi ko, sige lang. Mabuti yan, total imperno yung mga ulol na yan. Tapos malamig dito ngayon. Anong putang ina yan? Matawa tao, no? Putang ina. Ano? Sige nga, mga friend. Oh. Senador, sa mga Supreme Court, meron bang ganitong presidente? Ang Pilipinas? Ganito ka ulol? Oh. Ganyan klaseng vice-presidente?
Meron bang ganyang klaseng vice presidente na naupo bilang spare tire? Pinoprotektado nyo talaga, alam nyo mga friend, kabado ko. Oo. Baka, kasi itong mga senador na to, hindi naman kakabit ng ganyan yan kay Sara Duterte, puproteksyonan nila ng ganyan katodo yan, kung wala silang naaamoy na grasya eh. Sa totoo lang, na parating na grasya, baka tapos na nga eh. Oo. Sana mali tayo ha. Pero talagang kagimbal-gimbal ito pag itong klase ng pamilya na to ang nakapag-namutawi ulit sa Malacanang. Oo. Hindi ko matakot itong pumatay ng tao. Kung si Marcos Sr. Hindi nagawang ipapatay yung mga nagraraling maski na nung nagwawala na si Fabian Ber na we must kailangan tayo masyado tayo we must fight. Gusto na pag-member, kanain na yung mga rallyista eh. Sabi ni Marcos Sr. No. Disperse the crowd without hurting them. Naka-televise yan. Pero ito, papatayin ka talaga nito, tsura nito. O kaya nga sabi, dapat si PBBM, mga friend. Hanggang may oras ka pa, tatalubang ka ng buhay nito pamilya na to sa totoo lang. Oo. Huwag mo akong gano'n ako kabastos basta. Pero ngayon, Aminado siya, di ba? Kung gaano siya kabastos. Oh, tawa naman yung mga impacto, mga kampon. Tutuloy natin kay Brad. kay Vice Ganda sa sobrang init ng dugo nyo dahil sa mga pinagsasabi niya, pero sa kabastusan at kawalang galang ni Duterte, aliw na aliw kayo. Ano yan, may exemption? Basta ang mga Duterte magsabi, okay lang. Kailangan lang namin masanay at mag-adjust. Pero sigurado ako, kapag ibang tao ang gumawa ng mga joke na yan, baka hindi lang madisbarred sa pagiging abogado, hindi pa mananalo sa eleksyon. At hindi lang yan, siguradong magde-trending pa yan sa social media. At hihingan nyo pa ng public apology. Ganyan kayo ka-double standard. Ganyan kayo magpa-play victim na feeling nyo kayo lang at ang mga Duterte ang biktima. Alam nyo, wala kasi kayo sa posisyon para mapikon. Kung tutusin, dapat na sanay na kayo eh. Kasi baliwalain sa halos araw-araw na pagmumura niya sa publiko, pambabastos, panloloko, paulit-ulit nyo na lang narinig sa bungangan ng mga Duterte, di ba? At gusto nyo pang masanay na lang kami kasi ganun sila. So kapag ginawa sa poon nyo, biglang bawal, masama na kami. Tapos sasabihin yung kakarmahin din si Vice Ganda. Tapos i-boycott ang palabas. Gusto pa mag-appeal sa mayor ng Davao ng persona non grata. Pero teka, sino ba ang mayor ng Davao? At teka, kakarmahin daw sino ba ang nakakulong ngayon? Si Vice Ganda ba? Sino ba ang maraming kaso sa DOJ, sa Ombudsman at sa COA? Si Vice Ganda ba? Tanong lang naman. Guys, na-trigger at sobrang napikon ang mga DDS. Ay nako mga boss, ha? Ito pa isa mga friend. May nilinaw si VP Sara Duterte kung bakit nadadala sa mga biyahe niya abroad. Pero tinabla siya ng Malacanang at sinabing hindi trabaho ng Vice Presidente na mangibang bansa at siraan ng Pangulo. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Para saan ka nagta-travel? Sagot dyan ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel. Anong klaseng sagot yan? Tangina naman to. BP Sara, nagta-travel dahil frustrated na raw ang mga Pinoy sa ibang bansa. Kung gaano ka ulul to, hindi naman ako nagta-travel kasi gusto ko. Senado. Eto yung pinaglalaban ninyo sa Kongreso na kailangan wag ma-impeach. Tangina, hindi kayo nahihiya. Tangina nyo. Pasweldo kayo ng taong bayan. Ito, klase ang ipinagtatanggol nyo. Pakinggan nyo. Namnamin nyo. Lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Pero dahil nga ba sa Gago ka pala eh. Ano ba, napakabuti ba nung administrasyon ng ama mo? Kung di ka ulul. Daming namatay. Buti nga ngayon walang namamatay.
Anong klaseng, ano to, no? Senado, ito, pagtatanggol nyo, oh. Nangyayari sa Pilipinas, kaya frustrated ang ating kababayan abroad. Buwelta dyan ng palasyo. Una, siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip. Mag-comment about Aminado naman si VP Sara na kasama sa kanyang pakay sa pag-travel ay ang mabisita ang nakakulong niyang ama sa International Criminal Court sa the Netherlands. Pero sabi ng palasyo, hindi trabaho ng bise ang mag-travel. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe. Hinamo naman ni VP Sara ang mga kongresista na isa publiko nila ang kanilang travel history. ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Doon magaling tong gaga na to eh. Kung napupunta yung travel niya, maghahanap siya ng masisisi rin. Kaya ako lang ba nagtatravel? Doon siya magaling eh. Kaya nga nung kinukustyon yung kanyang 612.5 million peso na nawawalang pera, ang sabi niya, ang nakawan sa gobyerno, bilyon. Tapos yung sa akin eh, kumbaga konti lang eh, pinipersonal nyo ako, yun ang daldal niya eh. Kaya magkakaroon ng bloodbath pag siya ang dahil ganyan ang gagawin niya. Turo niya lahat yan na mga magnanakaw. Kasi sabi niya, ba't ako lang? Ayun yan. Tuloy mo, baliw. representatives bago sila magtuturo ng mga tao na Parang si Chis Escudero lang din, Oo, parang si Chis Escudero lang din. Nakita mo yung kahapon, nagtuturo din siya, di ba? Dahil ang napunta lang daw, ang budget daw ng, tawag ito, na 550 billion na flood control project na sinasabi, ganyan-ganyan. Napunta raw sa Sursugon, 5.4 billion lang. 1% lang, bakit nyo yan ang sinisilip ninyo? Hindi yung 99% ang silipin ninyo. Parehas lang sila ni Escudero, di ba? Tuloy mo. constant travel. Payag dyan si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronaldo Puno. Agree ako, lahat tayo, maglabasan tayo ng travel. Tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Ayun. Talagang ganyan mangyayari dyan mga pre. Huwag kang Pero yun nga, nasa tao, kailangan ang tao gumalaw na sa gulo na ito. Kasi ang nagpapasweldo sa mga to, tax ng tao ang bayan. Di ba? At hindi yan ang galaw ng mga public servant. Di ba? So, layo-layo pa ng 2028 na pinaplansya. Ito pa isa, masaya. Pumanti sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa luxury bag ni Madam, habang ang health center, walang thermometer. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa libreng gamot ng health center, na laging out of stock pag ako na ang may sakit. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa Rolex ni Mayor, na mas mahal pa sa annual budget ng barangay namin. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa mga SUV na tinted, na hindi ko alam kung government official o ghost employee ang sakay. Totoo yan, girl. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa luxury bag ni Madam, habang Alam mo, ginagawa na lang katatawanan to, pero yung mga sinasabi ko nito, totoo eh. Mga friend. Tignan mo naman ang itsura. Sa totoo lang mga friend, kung itong mga politiko na to, ibigay lang yung kalahati ng kayamanan nila sa kaban ng bayan sa Pilipinas, palagi ko walang mahirap.
Karamihan ho dyan sa mga yan, bilyonaryo eh. Oo. Ha? Mantakin mo yung balita kay Chis Escudero, ha? May nagbigay sa kanya na donasyon, campaign donation, 30 million. Pucha, pero lintik naman, kontratista ho yun, ha? O, ganun pala kung kontrata, bilyon-bilyon. Di isang kontrata lang ang ibigay doon sa nagbigay sa kanya ng 30 million eh. Quits na. 30 million lang ho yun eh. Kumbaga sa ano eh, kanyetas lang yun eh. Kung nakakuha niya naman yung 5 billion na ano sa mga kung anong project na yan eh. Ang puta na. Payat na yung 2 billion sa kanya. O 1.5 billion na kamo. Di para lang parang gumanon lang, no, mga pre. Bilyonaryo agad, nag-donate ka lang ng 30 million sa kandidatura na isang kagaya ni Chis Escudero. Diba? Ito na yung sinasabi ko, mga boss. Breaking news, Atong Ang and Gretchen Barreto spotted sa airport na, nakalagay OMG, tumakas na si Atong at si Gretchen. Pakinggan nyo. Disappearance sparks talks of a deal gone wrong. Are they running? Nakakaba mga friend, nakakaba talaga. Wala eh. Tagal-tagal na hanggang ngayon wala pang, hindi pa pinaaresto yan. Na preventive suspension na yung mga kapulisan na tinuro ni Totoy Patigongan. Pero ito, wala pa. Ano nangyayari? Wala talaga. Ay, nako. Wala. Yung batas ganyan na talaga siguro. Kaya gagalit si Gadon eh. Hilary Gadon, di ba? Na-disbar siya. Si Sara Duterte, hindi madisbar-disbar. Pinagmumura na yung presidente. Presidente ang minumura, Si Gadon, hindi presidente yung minura ni Gadon. At mas malulupit ang mura. At saka si Gadon, hindi nagsalitang ipapapatay niya yung presidente. Pero hindi na didisbar. Tangin na. Alam mo na doon, no? Tangin na. Lord, save the Philippines. Mag-collab na po tayo. Yan na ho eh. Yan na ho talaga. Wala nang grabe ho, garapal, ginagarapal na ho, talagang, kung ganyan lang po ang mga rally-rally natin, mga friend, wala po yan. Wala po yan. Paulit-ulit, alam na ho nila yan, na mangyayari ang mga rally-rally na yan, na mga daldal dito, daldal doon, nababatikusin sila sa naging desisyon nitong Korte Suprema. Alam nila yan. Alam nila yan. Hindi sila ganun kabobo. Para hindi nila malaman na yung kanilang ginawa, mali. Diba? Mag-collab na po tayo, mga boss. Oo. Oy! Nagkakwentuhan kami kanina ni Pastor Jun Lagon. Sus Mariose, pinabot kami ng 2 oras na wala kaming ginawang dalawa kung hindi magtawanan. Ay, nako. Salamat, Pastor, at nagkakwentuhan tayo ulit. Alam niyo, pagkakwentuhan ko si Pastor, parang hindi ko yan, Pastor. Oo. Anything under the sun ang topic namin. Susan de la Cruz, shout out. Like Dan, sabi niya. Gandang gabi, Karox, at sa mga kawaryos. Talagang mahirap ng kalagayan ng ating bansa. Maraming naglipa na nakampo ng dilim. Panginoon, gabayan mo po kami. Talagang dasal na lang, Susan. Silva, shout out.
Mabubulok yan sa kulungan si Digong. Ubusin ng abogado ang pera niya na galing sa masama. Hindi kayang ubusin, Silva. Maniwala ka. Napakarami. Hanggang kaapu-apuhan yan, hindi na maghihirap. Ha? Edmond Duchengo, itong si Roque, wag nang asahan pang gagaling pa o babalik pa sa kanyang katinuan. Kundi ba naman baliw itong bading nito? Pinagdadasal pa itong nagmura sa ating Panginoon at ganun din ang mga tanga sunod ni Digong na mga Katoliko na tanggap nila murahin ng ating Diyos. Murahin ng ating Diyos ni Digong. Tanggap pa rin nila. Anong klase kayong mga Katoliko? Panggap. Mundo Cheng ulit to. Wala nang maniniwala pa dyan kay Remulla. Puro dads na lang. Wala namang aksyon. Mula kay Bantag, Atong Ang. Si Bato hindi pa nakakasuhan. Ang natapos lang ay ang kaso ng kanyang anak. Tama lang. Bagsak ka sa ombudsman dahil wala ka pang napapatunayan na natapos kundi dada. Ed Torres, shout out. Gandang gabi, Karox. Baka tapos na ang term ni Marcos Jr. Di pa nakukulong si Atong Ang. Ako, Ed Torres, hanggang Pasko lang ang taning ko. Hanggang Christmas lang. Pagka Christmas, nakalaya pa yan. Hindi lang, malaking bakit. Mundo Cheng, dapat lang na wala na sa Senado. Dapat lang wala na sa Senado para naman makamit ng mga taong bayan ang kanilang inaasam na katarungan sa mga pagnanakaw sa bayan. Wala. Mundo Cheng ulit to. Oy, Gis, huwag mo na kaming paglulukuhin. Ikaw ang kanilang padrino, gago, alam ng lahat ng taong bayan, bawat kilos ng mga taga-gobyerno ay mga puro pagkakaperahan, ikaw pa. Kabisado ng mundo si Boy Hikaw. Shelly Jaser, shoutout. Ikaw ba naman dyan kay Roque? At kahit inaanyayahan na nga siya ng tatay Digong niya, panay pa ang papansin niya. Asar nga sa kanya si Koopman eh. Uwi ka na lang kaya sa Pinas, Roque. Nagdadasal sa Diyos nagdadasal sa Diyos nila ni Digong, Karox. Yung Diyos nila ni Digong. Pero Jesus din ang pangalan ng Diyos nila, no? Ina nyo. Mundo Cheng ulit to. Yan si Chis, walang iniwan kay Marcoleta na mahabang magsalita na wala namang saysay, parang makata lang at puro kasinungalingan. Parang si kuryenteng si Marcoleta na dapat lang para yung madisbar na. Shirley J. Karox, baka tinumba ng mga kaluluwa ng mga pinapatay ni Digong. O, di ba natumba yung picture ni Digong? Mundo ulit to. Magkaroon sanang batas na lahat ng mga abogadong sangkot sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan ay idisbar na para hindi na pamarisan pa maging batas. Totoo yan, mundo. Sana nga, di ba? Mundo ulit to. Ito namang mga mambabatas natin, hindi umaasahan pa natin kung may kakayahan pa masugpo ang kasamaan sa bansa nang dahil sa kinang ng pera. At huwag na tayong magbulahan pa Remulla at mga mambabatas ng bansa. Shirley J. Sir ulit to. Dapat talaga na maalis ka sa pagka-Senate President si Escudero. Wala na, nagpapahalata ka namang pumiyok agad. Totoo, pumiyok, nagpa-press conference pa. No? Ay nako. Susan de la Cruz. Karox, sana po si Judge Carpio o si Judge Ascuna ang maupo sa ombudsman para naman manaig ang batas, ang patas na batas sa ating bayan. Lord, please, keep us safe. Hindi naman yata sila nag-apply eh. Oo. Mundo Cheng ulit oh. Wala pa rin ako tiwala
na kaya ni PBBM na mamuno sa ating bansa kung walang aksyon at hindi kami umaasa lang na sa puro ngak-ngak at dadalang ng dada. Kumilos ka ng tunay na Pangulo kailan pa. Romeo Talusa, shout out. Ha? Tangin ng Escudero, puro ka palusot. Ano kaya paluin kita sa ulo? Alapit din to para si Mundo rin, oh. Hindi naman nana ang utak namin. Yun nga eh. Mundo ching ulit, oh. Wag na wag magpapaniwala sa mga survey dahil lahat ng mga yan ay mga bayaran ng mga Duterte. Isama mo pa yung mga fake news, mga trolls, mga vloggers na makasara. Lahat ng mga yan ay bayaran. Totoo yan, pre. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Sira ulo naman ng baklang Roque na ito. Ano naman sa amin kung ganyan na siya katagal diyan sa ICC. At sinasabi pa ng baklang ito na wala daw human rights daw at pagkidnap. Abogado itong baklang to. Sobrang bobo at napakagago. Sa tingin niya ba makikinig ang Panginoon sa kanya? Lalo pa. At itong digong na ito Satanas. At ang dugo niya, demonyo, tapos ipagdadasal niyo pa. Sino kayang Diyos ang tinatawag ng baklang ito? Yung digong na yan, di yan naniniwala kay Jesus. Hindi, Elizabeth, mukhang Jesus din ang pangalan ni Satanas para sa kanila. Oo. Ha? Baka Jesus, Satanism. Ha? Minumura nga niya yan. Ay nako, tumigil nga kayo. At baka sumiklab ang buong katawan ng poong ninyong demonyo. Totoo. Romeo ulit, oh. Sa totoo lang, puro nanana ang utak ng mga senador natin kasama na ang mga natin. Totoo yan. Elizabeth Iscare ulit, oh. Tama, Secretary Rimulya, na dapat lang di manaig ang pagbabayad ng mga suspect diyan sa mga miling sa Bungero para tumahimik at dapat di pumayag ang mga pamilyang ito na naiwan na kaya pamilyang ito na naiwan na kaya silang bayaran para hustisya. Wala, yung iba di nila akalain kaya binenta na pero yun, kumita na sila, makakakuha pa sila ng hustisya kung didiinan. Basta yan nakatakas. Wala namang iba, di ba? Hindi naman tayo kailangan masyadong matalino, no? Pag yan nakatakas, malaking kabaliwan ho ito. Wala hong nangyari. Wala nang pag-asa yan. Jokihano. Popostihan nyo lang, makakawala pa. Mga gago, di kayo papatulan ng Diyos. Di ba minura ni Digong ang Diyos? Mga ugok. Galit si Jokihano. Rodelio Damaso, shoutout. Gagong Roque nito, pagdadasal mo, minura nga ang Diyos, bugok. Uwi ka na. Pakiintay ka. Jokihano nito, Secretary Boying, tagal niyong kasuhan si Atong. Makakatakas na yan. Jopil, shoutout. Isa pa yan si Atong. Dapat dyan, damputin na at isa lang sa isang mabilis ang paglilitis. Hindi pwede pag mayaman ay lusot. Yan ang mangyayari, Jopil. Michelle Edwin, shout out my friend Mike. Jokihano nito. Keso, bulahin mo si Hart. Huwag kami. Di ka pa akusado. Pumuputak ka na. Tell it to the Marines. Sabi ni Jokihano. Whoop PT, shout out. Kay Satanas dapat sila nagdadasal. Totoo yun. Mga demonyo. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Dapat po habang nagdadasal si Harry Roque ay sabay naman ipinalalabas yung pagmumura ni Dutay sa ating Diyos. Tignan natin kung ano ang masasabi nila doon. Di na sila nangingilabot sa mga pinagagawa nila. Totoo yan, David. David ulit, oh. Yun naman pong kay Cheese. Huwag ka na lang magturo ng iba. Sagutin mo na lang
Sagutin mo na lang muna kung bakit nakakopo ng 5 billion ang flood control project ang contractor mo. At saka ka magturo. At saka magturo ng iba kapag nasagot mo na yung tanong sa'yo, ha? Manang-mana ka talaga sa puon yung si Sara Jean Potpot na mahilig magtuturo kapag nasusukol na. 5 billion, ha? Ang campaign ng ano sa kanya, 30 million. Puta na. Boundary. Chisis ko Caldero. Alberto Olaer, shout out. Haroke. Si Herminio Harry Roque. Nasira na yata ng bait. Itong akla ng dahig. Nalipasan ng gutom. Itong sinto-sintong attorney Hermenildo Harry Roque Caroque. Totoo. Baliw na talaga. Jubisa Bunao. Good evening po, kuya. Sa mga kawaros. Aba, nakakilala kayo ngayon ng Diyos, samantalang noon kayo nadala ng kapangyarihan, kayong ginawa, murahin ng Diyos at pagtawanan ninyo ang mga kabastusan ng amo nyo. Tapos ngayon nagdadasal kayo ng Diyos ng sanlibutan, naway pakinggan kayo, pero paano? Plastic naman kayo. Hindi talaga pakikinggan. Ako, Diyos ko. Chupista ulit to. Ano yan, Kuya Rox? 550 billion pesos. Bukod pa ba yun kay Pulong? Aba naman, talaga naman. Malaki na ang nawawala sa kaban ng bayan. Akala ko nang maging SP ka, makakatulong ka sa bayan. Yung pala, pahirap ka sa bayan. Totoo yan. Manuel Santos, shout out. Read Matthew 6:5. And when thou prayest, thou shall not be as a hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues in the corner of the street, that they may be seen of men. Chupista ulit to. Anong pantay ang sinasabi mo? Kitang-kita na ayaw mong managot si Sara Piatos. Huwag kami, lukoyin mo ang lelang mong panot. Totoo, parang tanga lang si Escudero. Librado Ludovico, shout out, ha. Good morning, Karox and Tor Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Maluwag na talaga ang tornilyo niya si Roque. Butanding. Malala na tuliling. It's amazing. Pwet, tumigil ka na nga. Totoo. Chupista ulit to. Aba kuya, napanood na po ba ninyo si Ramon ang ba daw ang aayos ng baha? Kailangan lang daw linisin ng mga ilog. Bibili daw siya ng lote para sa eskwelahan at mga pabahay na mga nakatira sa ilog. Aba, makatira nga pa kaya sa ilog para magkaroon ng bahay. Biro lang po. Nawa nga po ay masolusyonan ang problema sa baha. Dised, shout out. Sir Rox, ano nga kaya at makabalik si Digong sa Pilas? Mawawala ng dahilan ang pagtatago ni Roque dyan sa Netherlands. Wala na yan, friend. Glenn Adio, shout out, ha. Glenn Dadio. Ngayon marunong na silang magdasal. Dati tuwang-tuwa sila na pinagtatawanan ni Digong ang Diyos. Totoo. Chupista ulit, oh. Tanganisim virus, talino virus, pero walang awang virus. Ang mga sinatong at ang ESI dumali ESI di bale magsusulit naman tayong lahat sa Diyos. Kaya ang isusulit ninyo sa Diyos na marami kayong pinahirapan ng mga Pilipino. Chupista ulit, oh. Aba kuya, wag naman pong mangyari ang mga masamang naamoy mo po. Pag nagkataon, kawawa naman si Juan de la Cruz. 3 beses na kayong nangangamoy ng masamang amoy. Oo, ang amoy ko din naman, eh. Ha?
Glenn ulit, oh. Ano ba yan? Praising the EJK Master. OMG, nagmumukha tuloy silang ewan. Roque, di po bagay sa'yo ang mag-lead ng prayer sa ganyang. Ayusin mo muna ang gusot mo dito sa Pinas. Bibilib pa kami sa'yo. Di bagay sa'yo ang ganyang senaryo. Baka gustong maging santong gago. Chupista ulit, oh. Kuya, August 16 po ba ang birthday po ninyo? Kasi birthday ng asawa ko po ay August 16. Happy birthday po sa inyo ng asawa ko po. Hindi, 18 ako. Oo, muntik pala kami magka-birthday ni mister mo, ha. August 18 ako. Sa Lunes na. Chupista ulit, oh. Kuya, tigil na sana ako sa pag-comment. Pag-comment ko kasi ang dami ng natawa lang ako ng tanong mo po kay Kalatni na kailan ba sila ikakasal ng sweetheart niya. Sorry po, dami na po. Good night po. Hindi, alam si Kalatni, palabiro lang yan. Joe Pills, oh. Damputin nyo na si Roque. Ano pa ba ang hinihintay mo, PBBM? Ang hina ng gobyerno. Talaga natin pagdating sa mga salot na lipunan, gaya ng mga tulad ni Roque at Inday Lustay. Dapat dyan sa mga yan, itapon at ikulong sa lugar na hindi na sila maaalala o makikita pa ng kahit na sino. Totoo yan, Joe Pills. Edmond Sasanon, shout out, ha. Grabe tibay niya si Rox. Dapat talaga maaresto na yan nang mabawasan naman ang mga nanggugulo at paggawa ng mga fake news. Sana madakip na yan. Lahi na, eh. Bernadette Herrera, shout out. Nagkakagulo yung mga alagad ni Digong nyo. Totoo. Roland Bugarin, shout out. Gago kang Rocky ka. Anong karapatang pangtao pinagsasabi mo? Wala yan sa mga kanyang gago. Binigyan ba niyo ng karapatang pangtao yung mga pinapatay ng inyo? Gago. Demonyo ka. Sumasamba. Hari Roque, kapal ng mukha mo. Isa kang sandamakmak na kasinungalingan. Totoo. Lorna Bele, shout out. Abduction, ha? Halaka. Mutanding lalo mong ginagalit ng ICC sa mga pinagsasabi mong abduction. Ang nangyari kaya nakadetain ngayon sa dahig ang Panginoon ninyong si Duterte Taning. Totoo nga, gago nga to si Harry Bakla, eh. Kalat ni Baya, shout out. Elizabeth Iscari ulit, oh. Tungkol naman dito kay Cheese, madada talaga ito. At gusto nito na wag siyang pakikialaman at siya ang presidente ng Senado. Ha? At ngayon, umaastang hari dyan sa Senado. May demolition job daw para patalsikin siya. At yung pro-impeachment daw ang may pakanan nito. Wow, ha? Kaming taong bayan ang gusto ka diyang sipain dahil kitang-kita namin na pro Duterte ka. Oh. Laya, maski pa masipa yan, boundary na yan. Ay, nako. Mga kampo ng demonyo itong mga hype na ito. Oh. Ha? Lorna Beles ulit ito. Kaya nga sobrang pagnanakaw ng mga Duterte and cohorts ay para pantakip sa mga mata ng Supreme Court Justices, Senado, and Kongreso para pumabor sa anumang kabalustugan na kinakasangkutan nila. Totoo yan, Lorna Beles. Alam mo kasi, Lorna, in Duterte magaling silang share your nakaw. Iranyo Igenias. Puro ka digong. Yung kaso mo, asikasuhin mo, sabi niya. Tanga nga si Duterte, si Harry Roque. Oo. Florentino Lagasca, shout out. Righteous daw yung po nilang nasa rehas. Ngayon lang siguro hindi magtatatalak si Harry. Ted, shout out Ted. Prayers ng mga nawawala at pag-alagalang di mapalagay na kaluluwang tulad ni Roque. Huwag nyo nang ipanalangin ang Tatay Digong nyo, lalo lang ninyo siyang pinahihirapan, napapaso siya sa inyong panalangin. Totoo yan, Ted.
No, tanga yan puta. Hindi, kay Satanas naman sila nanganalangin eh. Ted ulit oh. Naku, Escudero, gagawa ka ng katarantaduhan tapos ngayon parang naguhugas ka ng iyong kamay. Wala nang pinangalanan si BBM na tao sa korupsyon, sa flood control. Pero panay ang depensa mo sa iyong sarili. Tama ang kasabihan ng mga bata. Ang unang pumutak, siya ang umutot. Totoo yan, Ted, Yan sabi ko Ted ulit, oh. Ang tatlong pinakasinungaling na tao sa Pilipinas, Sara Lustay, Harry Roque, at Escudero. Rodelia Alpilor, shout out Hello po sir, sa mga kabosing. Makikinig muna sir. Okay. Leo Preno Lanesa, shout out. Pastor Gunggong si Roque na. Huhulihin ka namin Gunggong kung pwede ang civilian arrest dito sa Dahig. Nandiyan ka pala sa Dahig, Leo Preno ba't hindi pa dinadakip yung hayop na yan dyan? Dapat mayroon na dumakip dyan ng mga tawag na kagaya ng ginawa kay Digong. Ba yun? Limutan ko tuloy yung na yun. Mary Lebron, shout out Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Friend Shervin, Impong ba siyang Timtedeli po, sumasahim papawid at bumabalandra po para makibanat sa halukay ubi po na ganap Xerox. Unahin po natin si Paru-Parong Haliparot. Kung saan-saan patago-tago, tulirong-tuliro na po ang nakalug niyang utak Xerox. Sa dami po ng konsumisyon na pinagdadaanan niya po ngayon. Kala mo naman, tunay na wagas ang pagdadasal. Ano po? Totoo, kita mo with feelings pa, Teodelike. Di na po talaga siya kinikilabutan. Totoo. Asa pa talagang siya, pakikinggan ng kanyang dasal. Hoy, halimaw, nabutanding, pinutukan ka ng lintik, maghulos dili ka nga, hoy. Idamay mo pa talaga ang Diyos na puro kasinungalingan mo. Nayawa ka. Talaga? Kung gusto mong mapakinggan ka ng Diyos sa dasal mo, pihitin mo muna yung mga nagluluwagan tornilyo mo sa utak. Totoo. Di ka na talaga kinilabutan, nayawa ka. Sarap mong hambalusin. At chinilasin ang uso. Nalechi ka. May taulo. At ito naman si Boy Hikaw. Naku, isa ka pang damontres ka. Xerox. Bakit po ba lahat ng taong madikit kay Dutay nagiging kulang-kulang? Totoo. Kulang-kulang po at abnormal ang labas ano po. Kita mo naman ang nangyari. Supreme Court at Senado, di ba? Laki pera, friend. Daan-daang milyon siguro bayad din sa mga yan. Mantakin mo Xerox. Lahat po ay naging pilipit ang dila. At talagang nagbabagong anyo po lahat dahil parang ahas lang po na nagpapalit po sila ng balat bilang isang halimaw sa banga. Ang mga pinutukan po na lintik, Xerox, totoo yan. Dinadaan sa talas ng bilis ng salita. Akala niya naman may naniniwala pa sa kanya. Meron si Hart. Alam na namin ang karakas mo, hoy. Huwag ka nang umepal pa at walwal na ang pagkatao mo, leche ka. At doon naman Xerox, sa panawagan mo sa aming berdugo ng Cavite. Parang ampaw lang yan sa tingin mo sa amin. Siga nga kami, di ba? Sabi ko naman sa iyo, Xerox, basta Caviteño, alam na you. Kung di ba naman kami astig, Xerox, kita mo na nag-iisang bantag, di namin mahuli-huli. Ay, nako. Asa ka pa ba, Xerox? Huwag kang mag-alala. Susunod na si Mr. Atong Ang.
Mr. Atong Balatong ang na mag-aalabantag na rin. Kung hindi si Rox, baka makitropa na kay Butanding sa dahig. Hihingi na rin niya ng asylum. Ganyan kami kalupit si Rox sa pagbabantay sa mga nawawalang siraulo. Mga buwisit, mga leche, ewan ko sa inyo. Sa dinami-dami kasi si Rox, bakit kasi kami pa, dami namang matitino para maging DOJ. Ano naman? Taga dun sa inyo yan Ay, tuloy. Pati kaming mababait na dadamay si Rox. Hoy, Bonjing, umayos ka nga ha. Kung ako si Kuting, matagal ka nangunguna na matagal ka nangunguhan na lang ng kabibi sa dagat. Ayusin mo yung trabaho mo. Puro kuda. Kulang sa gawa. Leche. Oo naman. Galit ka na naman kay Kuting. Perdian San Juan, shout out ha. Magandang umaga po, Karox. God bless us all. God bless Perdian San Juan. Prince Shervin ulit Pag si Mr. Ang alias Loverboy si Rox nalambat ng aming si Bonji at talagang nakasuhan at naging teammate ni Peryong at Dagul, si Rox, maniniwala na po ako talaga. Kami po ang hari ng pogi ng Cavite. Walang duda, kami po talaga ang tunay na astig. Pero yun depende si Rox sa nakapain sa loob ng lambat. Siyempre si Rox, yun ibang usapan pag may lamang padulas. Patay tayo dyan. 3JC po. Kakilakilabot itong Harry Roque. Ang tunay na pagdarasal ay mapagpakumbaba, umaamin sa mga kasalanan at hindi nagnanais ng masama sa kapwa kahit pa kaaway mo. Ipagdasal mo ang kaaway mo na linawin ang isipan at gawin ang kaaway mo. Ang dalangin ni Harry Roque kabaliktaran. Totoo yan. Demonyo nga yan, gago na yun. Baliw na yun. DJ Shop ulit Pati Diyos ginagamit nila sa kasamaan. Sobra-sobra na silang kawalangyaan. Paano diringgin ng Diyos ang panalangin ni Harry? Minura nga ni Digong ang Diyos. Nilapastangan at walang kapantay at diba sabi ni Digong noon, nasisipain niya si Satanas sa pwesto niya sa hell at siya ang papalit. Yun nga, kaya ito si Harry talagang isang kampo ng kadiliman. Talagang matagal na yung hayop na yan. 3J Shop ulit Malisyoso daw ang article, sabi ni Queso Di Bola. Siya ito super malisyoso. Siya ang nag-insert ng ilang bilyon sa budget 2026. Ang boses ni Queso, ang sakit sa tenga talaga. Sinabi mo pa. Singot-singot pang ganun. Parang Ben Torres, shout out Dapat idagdag sa mga kaso niyan ang mga pinagsasabi niyan sa mga kabasusan sa pamahalaan. Totoo. Alam nga, paano nga idadagdag? Yung madisbar lang, hindi madisbar doon mo lang makikita. Asan na yung sinampa ng NBI na kaso na grave threat? Wala rin. Ben Torres Di ba kinikilabutan niya yung dinarasal niya? Dinamay pa pati mga DD-shit. Totoo. Marilo Pabianak, shout out Good day po tayo sa mga kawaryo. Sabi nga ni Roque, truth prevails. Tama naman. Mabuti din nag-pray siya. Kasi soon na mag-trial na truth will come true. Na si Digong ang nagkasala sa mga EJK victims at siya ang lumabag sa rules of law at gumagawa ng paglabag sa karapatang pantao. Sometimes, matagal ibigay ang hatol pero sa huli, mananaig ang kabutihan at hustisya. Let's pray, Roque, na magising sa kanyang pagkakahimbing sa pagtindig sa kasamaan at kadiliman. Wala niya, tabla ng dasal yung hype na yan. Oo.
Oy, mission accomplished mga boss. Inabot tayo ng 1 oras, oh. Diba? Oy, sana nasiyahan kayo, ha. Mga friend. Subscribe din. Oo, tsaka yung mag-like din kayo, mga friend. Oo. Ay, nako. Tia Deli, naghahanap na ako ng bagong content. Pag hindi pa nadakip tong si Atong ang hanggang Disyembre. Ay, nako. Pastor Dion Lagon, salamat ulit ha. Ang ganda ng kwentuhan namin, Pastor, talaga totoo. Ang saya-saya namin dalawa kanina. Magandang gabi po. Good night. God bless.